welcome back po tayo sa ating pagbibigay ng tips and konting mga overviews. So actually itong discussion natin tonight is an overall, parang overview na rin, no? Nung what to expect in the LET exam. So let's proceed for the professional education naman. Okay po. So under principles of teaching, ito po ang unang tanong. Which of the following best exemplifies the principle of learning by doing? Ayan po. Ang technique po na ginagamit ko talaga dito pagka Prof Ed is wala tayong choice kundi mostly context clues. Okay, hanapin mo yung keywords na sinasabi nyo. Okay? Tapos or yung clues kung meron kayong anong tawag nito? Context clues, no? So yun, napaka-importante nito. Okay. So sabi, learning by doing. Okay po, no? Okay, so tingnan natin. Listening to lectures. Listening, is that doing? Yes, coach, you're listening. But you're not doing an action. Meron, coach, I'm listening. Hindi ka gumagalaw. Wala kami na manipulate. Gets niyo po? So, hindi po ito learning by doing. Magtanggal tayo. Okay. How about, ano pa ang pwede nating tanggalin? Sige. So, let's read letter B. Sabi, reading textbook. Letter C, participating in role-playing activities. Letter D, memorizing vocabulary words. So, himayin natin yung bravo. Reading books daw po. Eh, di ba parang hindi ka pa rin naman po gumagalaw. Gets po, no? So, sabi natin, pag doing, gagalaw ka. Meron kang i-manipulate. So, reading, hindi rin po. Participating in role-play activities or memorizing. Pag memorize, you're like reading just the same. Okay? So, hindi po memorizing. So, pansinin niyo po dito. Okay, na-eliminate na natin yung tatlo. So, isa na lang po natira. Sure na po ba tayo dito sa letter C? Participating in role-playing activities. May i-manipulate ka ba pag nag-roleplay? Yes. Diba? Isa-simulate mo siya kung pwede. Very similar to the actual scenario. So that is learning by doing. Okay po, no? Like, ano example nito? Kunwari, demo teaching. Diba? Pag nag-demo teaching ka, para ka nagro-roleplay, kunwari, nagtuturo ako. Kunwari, ako teacher nyo ngayon. Ito topic natin, ganyan. So, hindi ka po basta lang nakikinig or nagbabasa o nagme-memorize, kundi nagsasalita ka and you're acting like a teacher. Okay? Ayan po. And you get to have that experience. That is learning by doing. Okay po. So anong technique ang ginamit natin dito? Like I said, context clues or keywords which is doing. So alam naman natin lahat ang meaning ng doing. So dapat mas active na movement. Meron tayong movement dito. May manipulate tayo. Okay? Ayan. So, hindi po listening lang, hindi lang reading, hindi memorizing. And then, of course, ang ating walang kamatayang, the process of elimination. Okay? That technique of eliminating all obvious distractors. Ayan po. Huwag po tayo magsasawang gawin yan. Okay, next. Under assessment of learning. Assessment of learning is another Prof Ed topic or subject. Ang tanong, which type of assessment is given after instruction to measure what students have learned? Okay po. Ang una-una natin gagawin, identify keywords. Okay, ang sabi, after instruction. And what? To measure what students have learned. Okay, tapos na po. Tapos na po tayo magturo at magbibigay po tayo ng test. Ano po ang tawag sa test na binibigay pagkatapos natin magturo para malaman kung may natutunan sila? Okay, mag-eliminate tayo. For instruction, okay, meron po tayong diagnostic tsaka placement bago po talaga mag-start. Pero, okay, ang formative talaga din ay binibigay before. Okay, and during. Ayun po kasi, before and during instruction. Ayan po, no? So, habang nagtuturo ka, or bago ka mag-start magturo, meron tayong mga test na binibigay. Ito po yung diagnostic para malaman natin yung strengths and weaknesses or weaknesses ng bata. Okay? About the topics. Pag placement naman, para i-categorize mo yung mga estudyante kung saan sila kabilang. Di ba? Parang na-classify na sila. Okay, ito yung mga magagaling sa sports, ito sa arts, ito sa ganito, ganyan. So, nag-group mo yung mga bata according to their
preference. I mean, yung mas okay sa skill nila or knowledge na nila, parang ganon. Pag formative naman, this is given during instruction talaga na or and during kasama dito yung mga pre-test, okay? Yung mga pre-test tayo or mga quizzes, okay? Yung quizzes natin is during na, yung kunwari gusto mo lang malaman kung na-gets na nila. Okay. Pero ito kasi, ang tinatanong is hindi po before or during. Ang tanong is after. Ayan po. So dito pa lang, matatanggal na natin yung Alpha, Bravo, at saka Charlie. At may iwan tayo sa nag-iisang summative exam. Keywords natin, after instruction. And then, to measure what the students have learned. And these are tests na under what we call the summative test. Okay? Ayan. PDF. Ang PDF po kasama sa formative or those given before or during instruction. Alright. Okay, yay. Under curriculum development, ang tanong, what curriculum design involves the integration of 2 or more subjects in a single lesson or unit? Ayan. Ang tanong is, how do I know alin ang keyword? A lot of you are thinking, how do I know what the keyword is? Okay, to determine the keyword, ito yung word na pagka tinanggal mo doon sa sentence, parang mawawalan ng meaning yung sentence. Okay? Parang mawawalan ng meaning yung sentence. Ibig sabihin, napaka-importante niya para mag-guide ka talaga na sagutan yung tanong. Integration is an important word. Of what? Ayan, sabi, 2 or more in a single lesson. Ayan po. Okay. So these are the 3 groups or words or groups of words, okay? Words or phrases na dapat nakikita nyo habang nag-analyze. Sabi, integration of ano daw ang i-integrate? 2 or more subjects sa iisa. Okay, clear ba yon? Madaming subjects, i-integrate mo sa iisa. Okay. Anong tawag dyan? Is that subject-centered, learner-centered, integrated, or broad fields? Ayan. So, magtanggal po tayo. Magtanggal muna tayo. Guys, pag Prof. Ed, please, tiyagain nyo po magtanggal. Okay? Huwag po kayong padalos-dalos. Baka kayo ay madapa. So, magtanggal tayo. Alin dyan ang pinakawalang connect dyan? Subject-centered, learner-centered. Learner-centered. Wala talaga. Kasi ito parang 2 or more subjects in a single lesson. So parang, parang subject-centered. Di ba? Parang ganon, no? Kasi may subject siya. Okay. Ano pa ang pwede nating Kasi ang sabi is integrating 2 to 1. Magtanggal pa tayo ng isa. Anong kasalungan from 2 to 1? Broad. Broad Ayan. fields. Broad kasi malawak. Malawak. Oo. So, baliktad, no? Baliktad. Imbis na gawin mong mas focused, di ba? Ginawa mong watak. Ayun, okay. Good. So, naka 50% off na naman tayo, mga best friends. Okay? So, alin dyan sa dalawa? Ang mas nagmi-mean na integration of 2 or more subjects in a single lesson. Ang sagot ay integrated. Hindi po subject kasi ito, Yes, subject pa rin naman to, pero ginawang isa lang. Good job. Okay. So, it's more of the integrated. Kaso, guys, okay, coach, kasi may integration doon, no? Di ba? Yes, ma'am. Meron Integration siyang doon. integration doon. Okay. So, yun na ba yung Fluid integrated? po yan, ma'am. Okay. Pero wag masyado ding excited kung minsan kasi possible na itong word na to, pwede ka rin niyang laglag sa patibong. Pero, nagko-confirm kasi din dito sa dalawa. Kaya, sure po tayo na ang sagot natin ay integrated. Next naman po ay, ang tanong, what is the best strategy to support children in Erickson's industry versus inferiority stage? Ay, oh my goodness, hindi ko memorize to. Hala, paano na? Ulitin natin. What is the best strategy to support daw po
children in Erickson's industry versus inferiority stage. Yung bata daw po ay nasa stage na ito. Ano daw po ang best na strategy para i-support po sila bilang teacher sa school. Okay. Ngayon, hindi ko to na-memorize. Pero naintindihan ko ang industry, masipag, tama po ba? Inferiority, ito yung feeling na walang alam. Okay. So, ano po kaya ang pwede mong gawin bilang teacher para mas ma-encourage siya na maging mas masipag, mag-participate, mga ganyan. Okay, so doon tayo. So anong ginamit kong technique or strategy? Context clues pa rin ulit. Diba? Okay, iniintindi ko yung word na industry versus inferiority. Industry, magsisipag ka. Okay, sige. Ngayon, guys, teachers, mag-focus tayo doon. Paano mo ma-encourage ang isang bata para magsipag sa pag-participate o sa pag-aaral? Okay, anong gagawin mo? Letter A. Will you provide challenging but achievable tasks? Pwede po ba to? Pwede ba tong A? Yes or no? Yes. Okay, good. Next. Letter B. Allow complete freedom of choice. Okay, is allowing complete freedom of choice, supporting kids para mas ma-encourage sila na mag-participate. Yes or no? Okay. Ito, bibigyan kita ng clue. Kung may mga words na medyo, ano ba ang tawag natin doon? Absolute. Alam niyo yung absolute, yung parang always, 100%, mga ganon, no? Mga alanganing sagot yon. Kasi hindi din yun okay. Gets niyo po? Okay. So ano dyan sa sentence na yan that makes that sentence not a good answer? The word complete, hindi po to maganda. Kasi Yes, ma'am. estudyante yan, no? So estudyante yan, nag-aaral pa lang, nasa industry versus inferiority stage siya. So you don't allow complete freedom of choice. Dapat meron Yes. kang, pwede siguro may guidance, gano'n, no? Or meron kang ibibigay na limits, mga gano'n, no? Mga conditions, mga ganyan. Okay. So tanggalin natin si Bravo. About letter C. Ayan. So another technique na ito, tinuro ko na, is to find the word that makes the answer a distractor. Okay? Okay, ano yung mga words na yun? Ito yung mga hindi magagandang words. Basta nakita nyo po yung mga negative na words, automatic tanggalin natin. Pag nakita nyo din po yung mga words na absolute, yan, mga always, mga ganon, no? Yan, tanggalin din natin yan. Yun yung best na answer dun sa question natin. Okay, so letter C or D. Mamili kayo ng pwede nating i-eliminate. Letter D, delta. Tama. Tanggalin natin ang delta because of what? Itong ignore. Actually, the word ignore is hindi dapat, di ba? Kasi ikaw ang teacher, dapat aware ka sa lahat ng mga nangyayari at all times. Nakikita mo yung bata kung nawawala na siya ng gana, nakikita mo kung nawawala siya ng confidence, mga ganon. So, hindi mo pwedeng i-ignore, lalo na ang errors. In a way na constructive siya. Gets po? So, hindi mo hahayaang kahit mali yung bata, ignore mo na lang. Hayaan mo para hindi siya mawalan ng gana, para maging confident siya. Tapos in the end, malalaman niyang mali pala yung sagot niya. Mas mapapahiya siya. Negative ang effect nun. Okay. So, natanggal na po natin yung dalawa. How about letter C? May pwede ka bang tanggalin dyan? Na word. Alin dyan ang negative na word? Avoid giving feedback is not a good answer. Kasi guys, the way for our students to be guided, di ba? Sabi nga support Ayan no, magsusupport ka. Paano ka magsusupport kung ina-avoid mo magbigay ng feedback? So, paano malalaman ng bata kung tama ba siya, na on the right track ba siya, will he proceed or will he stop or change course, di ba? So, we should not avoid. Ayan. So, tignan niyo po yung technique na ginamit natin dito. Identifying words lang to eliminate choices. And sa letter A, siya lang po yung may positive na word, no? Which is what? Provide. Ayan po. Ayan po. Alright, so that's the technique you can use in some
Okay, in some Prof Ed questions. Look for negative words and eliminate them. Guys, pagka Prof Ed dapat laging maganda, laging the best teacher. Huwag kang maging pasaway. Kahit nalabag sa kalooban mo, go lang. Ganon. Okay? Pero hindi rin pwedeng maging konsentidor ka. Okay, ganyan. So, hindi lang, balance lang. Okay? So, I hope that you can join us in more evening sessions. Okay? That might give you an idea also of what PRB can offer you. Okay po.